Okay. Number 2, meron pong window shoppers. Okay. Number 3 po, merong town criers. At number 3 po ay may selfies. Okay. So, mula po dito, makikita nyo po kung ano pong uri ng audience ang nanonood po sa inyo. Okay? I-define ko po siya isa-isa, Pastor Mandrick, no po, para po dun sa iba. Baka akala po nila ng window shoppers ay yung mahilig sa online selling. Hindi po yun. Okay. Ano po ba tong relationship builders? Ang relationship builders po ay ang tingin nila sa Facebook is an extension of their offline life. Yun po ang relationship builders. Tingin po nila, yun ang extension ng buhay nila. No? Sabi nga po ng isang nag-comment, Facebook helps me to express love to my family and let my family express love to me. Okay? So, diyan po, nagsabing relationship builders, hindi naman po naghahanap yan ng relasyon. Hindi po. Kundi po, diyan po nila na-express ang kanilang feelings para sa kanilang family and their families to them. So, yan po yung mga unang audience na tina-target ni Facebook at nag-use ng Facebook. Bago po yun, sabi doon, Facebook is not just an open virtual social society, but rather a mini-hub site for personal storytelling where information freely flows between friends and families. Kaya nakita niyo po, kaya nga po sa Facebook, we request friends and ina-accept nila tayo, padamihan ng friends. So bakit po? This is a relationship building site, relationship building app, relationship building social media platform. Okay, so may pangalawa po siya na target or pangalawa pong user ni Facebook, yung pong window shoppers. Okay, sino po ba tong window shoppers? Hindi po ito yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, ha? Ang ibig po sabihin ng window shoppers ay people watching people. Ayan. Ito po yung mga tao na wala namang ginagawa, hindi nagla-like, hindi naman nagpo-post. Yung browse lang ng browse, no? Diba? Ganun lang ng ganun. Tinitingnan lang yung mga kaaway niya, yung ex niya, yung crush niya, okay? Tinitingnan lang niya. Okay, tawag po dyan is mga window shoppers. Wala silang pakialam, pero sila po ay nagbabrowse. Okay? So, pag po kayo ay nag-post, pag po kayo ay nag-online, tatamaan nyo rin po sila kahit paano, lalo na kung oras na ng Panginoon para sa buhay nila. Okay, so very important po yun. Pangatlo po, may tinatawag tayong town criers. Ano po yung town criers? Ito po yung mga users ng Facebook. Sila po yung mga self-styled or professional journalists. Yan. Yan po yung mga, pansin nyo po, sinara kahapon ng ABS-CBN, ang dami ng journalist kahapon. Yes. Di po ba? Nung una pong pumutok ang Taal Volcano ay volcanologist ang lahat. Di ba? Nung pumutok po ang COVID-19, virologist tayo. Di ba? Nung pong ngayong kinewestiyon ng Malacanang si Vico Soto ay political analyst ka na. Tapos nung na-board ka na, lahat ng challenge kinuha mo, pati no? Mathematician ka na ngayon. So, yan po yung mga self-styled or professional journalists. Okay, pangalawa po sa ay mga activists. Okay, sila po yung mga aktivista, yun yung mga lagi may hinaing sa gobyerno, may problema sa kapitbahay, sa kapitan, sa mayor, sa relief, sa amelioration program, etc. So, yun po yun. Another po sa part ng town criers ay mga sellers, no? Yan po yung mga nagbebenta. Okay? At pangatlo po, at dito po tayo pumapasok ang church. Tawag ko po din is mga organizers. So, yan po ay, kaya most of the churches nasa platform po ng Facebook. Okay. So, another po yung tinatawag na the selfies. Alam naman po natin, lahat na lang ng ilong, lahat ng anggulo, pati noo, pati batok, pati likod, pati gilid. Okay? Yun po yun. Ang problem ko with the selfies generation today is that FB contributed to the myth of the narcissistic millennial. So, ang FB nag-contribute pa para sa mga may self-lovers. Okay naman pong mahal ng sarili, pero yung narcissistic, iba po yun. Ha? Okay, so yun po siya. Selfies. So, apat po siya, di po ba? Relationship builders, the window shoppers, the town criers, and the selfies. Kung natin naman po kay YouTube, Pastor Manrick, meron naman po siyang audience. Okay? May particular audience po siya. Did you know that 70% of millennial YouTube users watch a YouTube video to learn how to do something new? Okay. Or learn about something they're interested in. Ayun. So, ang audience naman po pala ni YouTube ay mga millennials na merong gustong matutunan. Okay? Kaya nga po ngayon, dati, pag gusto mong matutong kumanta ng instrumento, kumuha ka ng tutor. Di ba? Ngayon po, YouTube na, Pastor. So, ang tawag ko po sa kanila, YouTube babies. No? Turo ang maggitara, turo ang kumanta. YouTube na lang. And another fact muna po, 59% of Generation Z, ibig sabihin 16 to 24 years old,
have increased their YouTube usage since last year, 2019. So, pansin nyo po yun, 16 to 24 and the millennials are on YouTube. Okay? So, nasa YouTube po sila. So, sino-sino po yung mga nasa YouTube? Yung po mga viral vixen. Ano po itong mga viral vixen? Ang sorry po, tech word lang po ito. Technical word. Viral vixen mean yung mahilig magpa-viral sa sarili. Ay, yung mahilig magpa-viral sa sarili, diyan po lumalabas muna. Okay? Yan po yan. So, sila po yung mga audience natin. Sino pa? Yung mahilig mag-share ng viral video, no? Meron naman mga obsessed fan, no? Yung pong meron pong matataas ang mga subscribers sa YouTube, marami pong tao pumupunta sa YouTube para lamang panuorin ang kanilang paboritong artista, paborito pong vloggers, vlogger, dyan po siya. Tawag ko po dyan is the obsessed fan. Meron naman po tayong mga vloggers, no? Ang ating pong pastor, ang ating mentor, si Pastor Rafi, ay vlogger na ngayon. Yes. Congratulations, Pastor, Congratulations, okay? At meron po na last is called the student. Ano po yung the student? Sila po yung gustong mag-aral. Kaya po sa YouTube, you will see merong hacks. Yan, di ba? Yung mga hacks. Yes. Paano matutong magganito, paano magkulot, paano mag-makeup. Yan po yung mga audience na yan. Okay? So, in that way, may tatamaan po kayo. So, if I may suggest to Pastor Loe is pwede po, wag niyo pong burahin ang inyong pong Facebook na worship online. At pagkatapos po ay kumuha lang po kayo ng copy, mag-upload po kayo sa inyong YouTube channel. Okay. Thank you so much for that, ha? So, magkaiba ang audience ni Facebook at ni YouTube. Ngayon, may nagtatanong din po, Pastor Reggie, yung mga churches po na twice per Sunday nila pinopost ang kanilang FB Live. Let's say, isa sa umaga, 10 a.m., isa sa hapon, 5 p.m. So, ang ginagawa po nila ay after 10 a.m. na kanilang FB Live ay tinatanggal po muna nila ito and then nire-reshow na lang po ng 5 p.m. So, okay po ba ito? Is this advisable? Okay po yun, Pastor. Kasi po may mga tao pong hindi makakapanood ng 10 a.m. most probably. At gusto po nilang manood ng hapon. Lalo po if your church or ang ating mga churches may multiple services. So meron na po yung fixed audience noon pa man sa physical gatherings natin. So pwede po yun. Pero ito po, at the last po, ang mareremain po sa Facebook page po ninyo dapat ay yung may pinakamalaking viewers. Okay po yun, So halimbawa po, sa umaga po, 10 a.m., ang nag-view po sa inyo ay 5,000 or 4,000. Sa hapon, ang gagawin nyo po, i-hide nyo muna yon. Huwag nyo pong i-delete, Huwag nyo pong i-delete yun. Pag dinelete nyo po yun, wala na po yun. So, i-hide nyo muna po. Tapos po, mag-rebroadcast po kayo ng hapon. 5 p.m. or 3 p.m. It's up to you kung ano po yung service nyo. Pero huwag nyo pong gagamitin yung premiere na word. Wag po, sa mga pastors, nakakita po ako ng word na premiere. So, wag pong premiere. Gamitin nyo rin po is live pa din. Kasi po, para akalain ng mga tao, hindi po replay. Yung po kasing premiere, replay po yun Replay. So, tapos po, at the end of that broadcast, yung isang broadcast ng 3 p.m. or 5 p.m., compare nyo po yung number of views. Okay? Pag po ang pinakamalaki ay yung umaga, yung pong iwanan nyo. So, para po makita po ng mga tao ang laki ng view. Okay? Tapos po, ito po'y aangat pa po ito habang po Lunes, Martes, Miyerkules kasi may mga manunood pa. Tsaka yung siniran nyo, manunood pa po yan. Okay. Ayan po, ha? So, okay lang daw po yun, yung ganong klaseng practice, ha? And then, at the end of the day, compare kung sino ang mas malaking view, siya ang i-retain natin sa ating mga respective na FB page. Pastor Reggie, may nagtatanong din po about yung mga copyright. Yung nga, lalo na, I think marami sa atin na encounter natin ito na parang nafa-flag po tayo ng Facebook, no? Sa mga praise and worship po ba na so paano po ba ang ang kilos po diyan na yung mga copyright po ng mga kanta, ano po ang advice po natin sa mga churches pagdating sa praise and worship? Okay po, maganda pong tanong yan kasi kami po nakailang experience na kami po yung na-mute
ng Facebook. Di ko alam, Pastor Manric, kayo po ba na-mute na rin? Meron na rin. Opo. Kaya po minumute ni Facebook kasi po ibig sabihin meron pong mga bansa or meron pong mga composers, arrangers, or producers na hindi po nila ina-allow na i-play nyo po ito in an open broadcast. Okay. Ang gagawin po ni Facebook ay pag nakita po niya, narinig po niya sa algorithm po nila, sorry po for that word, na pinlay nyo po yan, imumute po niya automatic ng kanilang robot. Okay? At magse-send po sa inyo ng notification. Okay. Sa notification po, may nakalagay po doon, i-dispute nyo lang. So, pag sabi po, i-dispute, magpaliwanag lang po kayo ng konti. Tapos, turn on the audio again. Okay po. So, turn on nyo lang po yon. So, pag turn on nyo po, babalik na po uli yung sound niya. Pangalawa po, na gusto ko pong tip, tuwing po kayo maglalabas ng praise and worship, whether live streaming, real-time, or recorded, bigyan po natin ng credit po yung song. Kung sino po ang composer, kung sino po yung, kung ano pong album, bigyan po ng credit. Para po kung sakasakali po kayo po i-demanda, ay sinasabi nyo naman pong hindi sa inyo yan. No? Hindi po sa inyo yan. Kumbaga sa ano, ginamit nyo lang po. Sa ibang bansa nga po, Pastor Manric, bawal po talaga yan. So you really have to ask for permission. Okay? I think it was CCF. I think that many years ago, nangyari po sa kanila yan. Kaya po sila nakakatugtog na ngayon ng mga tugtog ng mga ibang mga magagaling na songs. They ask for permission. Siguro po, if I may ask, kung meron pa po tayong panahon siguro sa mga susunod pa, mag-ask din tayo ng permission sa Hillsong. Di ba? Pwede po ba namin kantahin yung kanta nyo? Ayan, something like that. At least para po meron tayong legality. Pero kung wala naman, yun lang pong dalawa ang akin pong ina-advise. Okay. So unless we come up with our own songs, no, Pastor Reggie? Opo, yun po. Ang problema lang po sa pag nag-come up kayo ng inyong songs, pag po kayo nag-online, hindi po nila alam yung kanta nyo. Kayo lang po. Baka po pagka-umpisa pa lang ng praise and worship, umalis na po agad sila. Dahil hindi po nila alam ang kanta nyo. Yes, maganda kasi mga songs na kahit paano our FB viewers can also sing along. Yes, opo. Balikan niyo po yung mga This is the day I have decided to wala pong copyright yata yun. Hindi po, joke lang po yun. Joke lang. Tsaka yung yung may storm, I can smile at the storm, bata yata yun. Hindi ko na po naabutan po yun. Ganun ba? Pareho tayo. Hindi ko naabutan yan. Planet Shakers ako eh. Ako elevation po. Wow. Okay.